Lord. Tayo po'y manalangin. Praise the Lord, praise the Lord. Opo, naglahat mapagpala naming Ama, Diyos, na mga kapangyarihan sa lahat, aming pinakamalapay ng Jesus. Hallelujah. Maraming salamat dakilang Diyos, dakilang pag-ibig, habag kabutihan sa bawat isa amin. Maraming salamat malapay noon sa patutuloy niyo po, hallelujah, pagpapala, yung pagkilos sa aming kalagitnaan. Patunay na patuloy kakasama namin dakilang Diyos. Narito po kami malapay noon sa pag-aral ng mga salita. Bawang lahat, patawarin niyang bawat isa amin dakilang Diyos, lalo na po ibang lingkod. Patawad po malapay noon. Sa pangunang panalangin po namin, Brother Pastor Isal Almida, kami po'y dumadalangin sa iyo, dakilang Diyos. Langisan niyo po yung mga salita, for without thee we are nothing, O God. Ano the words, mga lapinoon, kalakipang pag-ibig at kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Ito po ay samot dalangin sa maparang pangalan ni Jesus at aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons or unbelief, doubts, demons cast out right now. Hallelujah sa pangkapangyarang pangalan ng ating pinakamahal Pinoon. Amen. Praise the Lord. At bawang lahat, ang pinapataas ng pupuri, padakil, paghati, pagsamba, ay sama-sama po natin, pinapabot sa ating nag-isang Diyos, walang iba kundi ating pinamahal Preso Kristo. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, hallelujah. Diyos na pinagmulan, maski ng biyat pagpapala, hallelujah, praise the Lord. We give the respect to the man of God, sa ating beloved Pastor, Willis Almida, the interim prophet of God, sa lahat po ng beloved children, the whole Almida family, at patuloy pa natin, inaalaala, mga katuruan ng ating mahalastang Pastor, Lina C. Almida. Magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga kapatiran, sa lahat po ng first workers, sa lahat po ng mga natin nakilang Diyos, sa ating beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, musicians, sa ating beloved technicians, sa ating beloved IT group, at ganoon din po sa ating mga live webcast viewers. Amen. Ating palakpakan muli ang ating pinakamahal na Pinoon. Amen. Hallelujah, 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 praise the Lord. At tayo po mag-aral ng salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Dahil nga po, hallelujah, sa itong huling araw ay napakaraming kahirapan. Ayun nga po ang sabi, in the last days, perilous time shall come. Ibig sabihin, nariyan ang discouragement, nariyan maari, hallelujah, gagawin ang kaaway ng ating dakilang Diyos para tayo po'y manlupaypay, gagawin ang lahat para tayo po'y mawawala sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Pinoon. Kaya ang ating pamagatan po, encourage yourself in the faith of God. Ibig sabihin, we have to encourage ourselves para, hallelujah, manatili sa panampalataya sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Dahil sabi nga po ng Hebrew, chapter 10, verse 23, ating pong basahin. Book of Hebrew, chapter 10, verse 23. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Amen. Amen. God bless po. Labid Tagalog po. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 23, na ating ingatang matibay ang pagkilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Amen. God bless po. Ating palabakan ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon, ang ating pamagat, encourage yourself in faith to the Word of God. Hallelujah. Kaya nga po, ang sabi ng Hebrew, atin na po ingatan, matibay ang ating pagkakilala sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Huwag mag-alinlangan dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, tapat ang nangako. Ating pong unaway. Dahil ang sabi nga, in the last days, perilous time shall come. At ang sabi sa John 16:33, in this world, you shall have tribulation. But if of good cheer, hallelujah, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating pinakamahal Pinoon, I have overcome the world. So ito po itong pag-aralan dahil nga po, ang Biblia ang nagsasabi, salita ng ating dakilang Diyos, ini-encourage po tayo ng ating pinakamahal Pinoon na manatili sa pananampalataya, manatili sa salita ng ating dakilang Diyos. Kabaliktaran din naman, dahil ang gawa ng kaaway, Satan, hallelujah, ay nagbibigay naman ng discouragement sa mga Kristiyano upang tayo po'y hindi magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Pinoon. Kaya pag hindi po natin alam ang salita ng ating dakilang Diyos, maaari tayo po'y madadala. O hindi po natin alam, hallelujah, ang salita ng ating pinakamahal Pinoon, maaari masabi po natin, oo nga, mahirap nga, hallelujah, na maging totoong Kristiyano sa panahon ngayon.
Mahirap nga dahil sabi nga, madalas po nating sinasabi sa ating sarili dahil tayo po'y tao lamang. Ating pong unawain. Hallelujah. Ang tao lamang ay hindi po yan, hallelujah, ang naging dahilan. Hindi po yan sinasabi ng banal na kasulatan, bagkus ang sabi ng Biblia, let us hold fast the profession of our faith. So, paano pa natin gagawin ito? Ito po yung ating pag-aralan dahil nga ang sabi, in our good times and in our hard times, hallelujah, tayo po'y manatili sa salita ng ating pinakamahal. Huwag po nating alisin sa ating kisipan na ang sabi, for the kingdom of God is not in word but in power. Amen. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, hallelujah, napakarami ng salita ng ating pinakamahal na nag-encourage sa atin. Napakarami ng mga bersikulo ang nagsasabi na tayo po'y manatili sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal Pinoon. Dahil pag hindi po tayo, hallelujah, pag tayo po'y manatili, sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo din po ang aani nito. At lagi din po natin naririnig, pag mapabaya po tayo sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kung ano pong ating ginawa, ang consequences po niyan, tayo rin po aani. Ibig sabihin, ano pa ang salita ng ating dakilang Diyos na nais po natin pakinggan upang tayo po'y manatili sa kalooban ng ating pinakamahal Pinoon. Narinig na po natin lahat ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya nga lang po minsan, tayo po'y nadala na nanlalamig o masabi po natin na tayo po'y nalulugmok, tayo po'y nagkakaroon ng discouragement dahil nga po nariyan ang kaaway ng ating pinakamahal Pinoon. Inaalis po niya, tinatakpan po niya sa ating kisipan ang mga pangako ng ating pinakamahal Pinoon. Pero kung ating unawain palagi, kaya nga po ang sabi, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So yun po, maraming salita ng ating dakilang Diyos na pinaunawa sa atin. Ngaya nga lamang, minsan ating pinapabayaan. Dahil binabaliwala po natin, passing word, ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Kaya sa ating paglingkod sa ating dakilang Diyos, sabi lagi ng ating pastor, salvation is the greatest matter of importance. Paano po natin matanggap ang kaligtasan? Hallelujah. Kung hindi po natin gagamitin ang salita ng ating pinakamahal Pinoon. Ating pong unawain. Binigay sa atin ang salita ng ating dakilang Diyos, hallelujah, upang maging pagkain ng ating kaluluwa. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, hallelujah, upang lumago ang ating panampalataya, upang lumago ang ating spiritual na pamumuhay, kailangan po natin i-feed, hallelujah, ang salita ng ating pinakamahal Hesus Kristo. Balikan ko po, passing word. Unawain po natin. Ibig sabihin, ating nga po narinig, pero wala po tayong life application. Ano ibig sabihin? Hallelujah. Ang panampalataya na walang gawa, ang Biblia ang nagde-define, hallelujah, ay patay. So, ibig sabihin, ang mga pangako ng ating dakilang Diyos, para sa atin lahat po ito. Pero kung hindi po natin naangkinin, walang life application sa ating pamumuhay, hindi po natin ito mapapakinabangan. Balikan ko po natin, bari sabihin makulit, passing word lamang po yan, information lamang. Pero hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan, pag wala po tayong pananampalataya, hindi malulugod sa ating pinakamahal Hesus Kristo. Kaya ibig sabihin, we have to encourage ourselves na tayo po'y sumampalataya sa salita ng ating pinakamahal Pinoon. Aking binanggit kanina, ang sabi nga ng ating dakilang Diyos sa Book of John, chapter 16, verse 33, hallelujah, I have overcome the world. Ano ang mayroon ng sanlibutan? Tribulation. Ano po yan? Nariyan ang kahirapan. Nariyan, hallelujah, ang lahat ng uri ng panunukso, gawa ng kaaway ng ating pinakamalapit. Ano po yan? In 13, hallelujah, upang tayo po'y mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamahal Hesus Kristo. Nariyan minsan, nagkaroon na po tayo ng mga pag-alinlangan, doubt. Nariyan na po tayo ng mga worries, hallelujah, mga nanggugulo sa ating pamumuhay. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, given na po ito. Iyan na po ang sanlibutan. Kaya ang sabi ng Biblia, pag hindi po tayo humiwalay daw, if you have not to separate, transform, hallelujah, sa nais ng ating pinakamahal Pinoon, tayo po ay maaari masabi natin, hallelujah, ang tulad ng asawa ni Lot, bumalik sa buhay makasanlibutan. Ano nangyari? Hindi natanggap ang kaligtasan. Kaya sa ating paglingkod sa ating pinakamahal Hesus Kristo,
ating pong muling unawain. Ang sabi ng Biblia, pag tayo na po ay, hallelujah, hindi sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Napakaraming salita ng ating pinakamahal Pinoon. Tulad na lamang ng Book of Deuteronomy. Ano ang sabi? In these days, hallelujah, a blessing if you obey the commandments of the Lord thy God, and a curse pag hindi po natin susundin ang kalooban ng ating pinakamahal Pinoon. Hindi po madaling panalitang ito. A blessing if you obey, then a curse pag hindi po natin susundin ang ating pinakamahal Pinoon. Kaya ano ang sabi ng Biblia? Actually, nagpayo ang ating dakilang Diyos. Ano ang sabi niya? Choose life. Ang sabi naman sa Book of John 10, chapter 10, verse 10, Satan cometh to kill, to steal, and to destroy. Ang ating dakilang Diyos ay dumating upang bigyan po tayo ng buhay at masaganang pamumuhay. So kung ating babalikan, tulad nga po ng ating binanggit kanina, God encouraged us, hallelujah, na sumunod sa nais ng ating pinakamahal Pinoon to have life, upang ating matanggap ang buhay at masaganang pamumuhay. Satan discourages children of God upang tayo po ay umiwalay sa paglingkod sa ating pinakamahal Piso Kristo. Ating basahin po, Deuteronomy chapter 30, verse 19. From the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 19. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Amen. Deuteronomy 30:19 po. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 19, aking tinatawag ang langit at ng lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Amen. Amen. Hallelujah. Napakalinaw po, anong sabi po riyan? Piliin mo ang buhay. Ang ating dakilang Diyos na po ang nagsasabi po dito. Piliin daw po natin ang buhay. At ano po ang sabi? Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapin, hindi lang po tayo makikinabang nito, kundi pati ang ating mga binhi. So, ano, hallelujah, ano ang mayroong kaisipan ng tao kung bakit minsan hindi po natin, hallelujah, binibigyang halaga ang utos ng ating dakilang Diyos? Ano ang nagiging dahilan? Anong mayroong isip ang tao? Bakit alam naman natin kasalanan, pinipilit pa rin natin na gawin ang pagkakasala? Ano ang mayroong tao? Hallelujah. Actually, hindi na po tayo yan. Kundi ang kasalanan na ating niyayakap o hindi natin tinatakwil. Dahil ang sabi ng Biblia, God of this word ay tatakpan sa ating kaisipan ang salita ng ating dakilang Diyos upang hindi po natin, hallelujah, maalaala ang mga pangako ng ating pinakamahal Pinoon. Kaya pag hindi po natin pinili ang ating dakilang Diyos, binaliwala po natin ating puunawain. Pag tayo po'y manatili sa takbo ng sanlibutan, ang hallelujah, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satan. God of this world, small g, is Satan. Ano ang kanyang ginagawa? Hallelujah. Tinatakpan po niya ang kaisipan ng mga taong hindi na nampalataya upang mawalay o hindi po, hallelujah, hindi malaman ang pangako ng ating pinamahal Piso Kristo. Ating pong isipin, ano ang katayuan ng tao pag walang pag-asa sa ating dakilang Diyos? Ano ang ating, hallelujah, ang ating tayo pag wala po tayong pag-asa sa ating pinakamahal Pinoon, sa ating problema, pag wala po tayong pag-asa sa mga pako ng ating dakilang Diyos? Imaginin po natin, hallelujah, ano ang mangyari sa tao. So, puno ng problema, walang pag-asa sa ating dakilang Diyos. Ating pong unawain, hallelujah. Ano nangyayari? Ang ilan ay nagpapakamatay. Ang ilan ay patuloy na nagpapakasama. Dahil ang sabi nga, wala namang Diyos, wala namang tumidinig sa iyong panalangin. Pero maraming salamat sa ating pinakamahal Pinoon. Tayo po'y dinala sa gawain ito
Binuksan ng ating dakilang Diyos ang ating mga puso't kaisipan sa mga pangako ng ating pinakamahal na Jesucristo. Pero take note po natin, hallelujah, dahil nga po, Satan is alive. Pilit po niya ito agawin sa ating mga kaisipan. Pilit po niya, hallelujah, kukunin ang mga pangako sa atin ng ating pinakamahal na Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, ating basahin po dito po sa Colosas, Kapitulo 1, 13 hanggang 14 po. Book of Colossians, chapter 1, 13 to 14. Book of Colossians chapter 1, verses 13 and 14. Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of his sins. Amen. Sa Aklat ng Taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Amen. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang anak. Hallelujah. Sa pag-ibig ng ating pinakamahal. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. So ang ating mahal ng pala, hallelujah, ang siya pong lumipat sa ating buhay makasalanan at dinala po tayo rito ngayon, hallelujah, sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, walang iba kundi ang ating pinamahal Jesucristo. Nang siyang kinarunan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So sa ating dakilang Diyos lamang po, hallelujah, ang totoong pag-asa. Sa ating dakilang Diyos lamang, hallelujah, ang siya lamang ang may kapangyarihan upang tayo po, hallelujah, ay hindi manaig ng kaaway ng ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya nga lamang, dahil nga po, tayo ay narito, sa sanlibutan ito, nariyan ang worries, nariyan ang mga problema, nariyan ang mga karamdaman, nariyan, hallelujah, ang lahat ng uri na gawa ng kaaway, yung mga panunukso. Kaya sa sanlibutan ito, ang sabi ng banal na kasulatan, sino ang ating kailangan upang tayo po ay mananaig, upang ating ma-overcome itong gawaing makasanlibutan. Kailangan po natin ang ating dakilang Diyos. Dahil ang ating pinakamahal na po lamang, ang siya po na makapag-overcome, hallelujah, kanyang dinaig ang sanlibutan ito. So ibig sabihin, kailangan natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos na nag-overcome ng sanlibutan ito ay kailangan po natin. Ang Diyos na nag-overcome sa sanlibutan ito ay dapat nasa atin. So paano po, hallelujah, tulad ng ating binanggit kanina, ano ang sitwasyon ng tao na may puno-puno ng problema? Ano ang sitwasyon ng tao na walang pag-asa sa kagamutan? Ano ang sitwasyon ng tao, hallelujah, na dumadalangin, hindi dinidinig ng ating dakilang Diyos? Ating pong imaginin po yan. Diyan po tayo dati before, hallelujah. Ano ang ating ginagawa? Tayo po'y gumagawa ng ating sariling lakad. Gumagawa po tayo ng ating sariling kaparaanan kung paano po natin ma-overcome yung mga problemang yan. Ano nangyari? Hallelujah. Minsan, nalulutas sa kalaman ng tao. Pero madalas, hallelujah, pag hindi na kaya, ano ang sabi? Ang ilan ay nagpapakamatay. Pero maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Once upon a time, tayo tinawag, dinala sa gawain ito upang, hallelujah, iligtas ng ating pinakamahal na Jesucristo. Ating basahin po, napakagandang talata, Pangalawang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4, nakasulat po rito, God, hallelujah, ang ating all-comforter. Hallelujah. Ating basahin, 2 Corinthians chapter 1, verses 3 and 4. From the book of 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Amen. Sa aklat ng ikalawang Taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4,
Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang maaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasanumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Ano ang sabi? Ang ating pinakamahal na Kristo, hallelujah, Father of mercies, and God of all comfort. Amen. Ating palapakan ang ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, God of all comfort. Ano ang maging dahilan? Ano ang problema? Ang ating dakilang Diyos, God of all comfort. Ano ang sitwasyon? Ano ang hallelujah? Ano ang gagawin ng kawin ng ating dakilang Diyos? Ang ating pinakamahal, ang siya nating comfort. Hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal Pinoon. Di sa lahat ng tribulation, nakasulat po rito, 4, who comforted us in all our tribulation. So lahat, walang exempted, hallelujah. Sa lahat ng ori na nagbibigay kabaghabag sa ating pamumuhay, ang sabi ng Biblia, ang ating dakilang Diyos, ang siya po nating God of all comfort. So ano pa ang ating hahanapin? Ano pa ang kulang? Dahil ayun na po, sapat na, more than enough sa ating mga pangailangan, more than enough sa ating mga problema, ang pangako ng ating pinamahal Hesus Kristo. Muli, hindi po natin ito na-avail dahil hindi po natin kiniklaim, hallelujah, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, for without faith, it is impossible to please God. So, anong klaseng faith, hallelujah, upang ang Diyos ay malugod sa atin? Dahil kung ang ating panampalataya, paniniwala lamang ng ating dakilang Diyos ay nag-iisang Diyos, hallelujah, tulad ng sabi ng banal na kasulatan, mabuti. Dahil yun din po ang ginagawa ni Satanas. Satan even, hallelujah, believe that Jesus Christ is God. Pero, hallelujah, nanginginig pa nga. Pero wala nga po, hallelujah, walang pagpapala o hindi natanggap ang pagpapala hanggang doon lamang believe without action. Without life application, hindi po natin matanggap ang pangako ng ating pinakamahal Hesus Kristo. Kaya ibig sabihin, kailangan po natin ang panampalataya, hallelujah, na sinasabi ng banal na kasulatan to please God. Anong klaseng panampalataya to please God? Strong faith. Hallelujah. Ipamumuhay ang sinasabi ng Biblia. Simple na panampalataya is not enough upang kumilos ang ating pinakamahal Hesus Kristo. Katulad din po ng reliyon yan. Diyan po tayo galing before. Tayo din po ay naniniwala na ang ating pinakamahal Hesus Kristo ay Diyos. Anong nangyari sa ating buhay? Walang pagbabago. Walang katugunan ng panalangin. Hallelujah. Walang kasagutan ng panalangin. Tumawag sa ating dakilang Diyos, walang kasagutan. Bakit po? Dahil hanggang isip lamang. Simple, hallelujah, na pananampalataya. Simpleng pananampalataya na walang action, walang life application. Hindi po yan ang description ng sinasabi ng Biblia. Faith that pleases God, hallelujah, ay ating pong ginagawa ang sinasabi ng ating pinakamahal. Mayroong life application. At doon, kikilos ang ating pinakamahal Hesus Kristo pag ito po ay ating sinusunod. Hallelujah. Ating naabot ang panampalatayang ginagawa na hallelujah ng sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, hallelujah, ang sabi po rito, ating basahin, Book of Matthew, chapter 26, verse 41. From the book of Matthew, chapter 26, verse 41. Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. Matthew 26:41. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 41. Amen. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu at katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Amen. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ano po yan? Merong panampalataya.
Simple faith. Pero hanggang doon lamang, hallelujah, hanggang kaisipan lamang, pero yung flesh, ayaw kumilos. Hallelujah, ayaw magsakripisyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, work out your own salvation with fear and trembling. Ating po yung pag-aralan last Wednesday, ang sinasabing workout, ating pong unawain. Sabi ng definition ng Biblia, to find a ways kung saan ka i-improve. To find a error, hallelujah, saan nagkulang upang ikaw ay mag-improve. Ayan po ang workout, to exercise, life application. Kaya nga po, tulad ng sabi ng banal na kasulatan, sa Matthew nating binasa, hallelujah, the spirit is willing but the flesh is weak. Ano ang nais ng flesh? Ano ang nais ng laman? Comfort zone. Ano ang nais ng laman? Nais ng ating kaisipan, dumalo sa gawain. Ating katawan, nagsasabi, wag muna, pagod pa. So, ang sabi ng Biblia, love God with all your heart, with all your soul, with your might, and with all your strength. Kaya nga po, sa ating paglingkod sa ating pinakamahal sa Kristo, ating narinig ang mga patotoo. Ano ang sabi? Sa kailang katapatan, sila ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sa kailang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Pinoon, patuloy na umaten. Ang karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Reflect po natin sa ating sarili. Ating narinig mga patotoo, mabibigat na mga patotoo, mga major testimonies na kung saan, hallelujah, they are testifying to prove na ang salita ng ating dakilang Diyos ay totoo. Ano pa ating ginagawa? Of course, tayo po yung nagpapalakpak. Tayo po yung sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Pero pagdating ng hallelujah, na tayo po ay pinapakilos ng ating dakilang Diyos upang gayahin ang kailang ginawa, upang tayo din po ay makatanggap ng pagpapala nagmumula sa ating pinakamahal Pinoon. Ano pa ating ginagawa? Hindi ng tulad ng ginawa na nagpatotoo. Hanggang palakpak lamang po tayo. Hanggang sigaw ng praise the Lord. Ano po yan? Cheerer. Hindi worshiper. Hallelujah. Ang hinahanap ng ating dakilang Diyos, true worshiper. To worship God in spirit and in truth. Hindi hanggang palakpak lamang. Hindi cheerer. Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kailangan natin ang salita ng ating pinakamalapin with life application. Dapat makita. Dahil ang sabi nga, by their fruits, you shall know them. Sa ating mga gawa, doon po tayo makikilala totoong tayong Kristiyano. Ibig sabihin, hallelujah, mayroong resulta, mayroong bunga ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamalapin. There must be a change. Hindi po pwede hanggang doon na lamang, hallelujah, na tayo dumadalo, walang resulta, walang bunga, walang pagbabago. Hindi po yan ang definition ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Ibig sabihin, mayroong pagbabago. Hallelujah. Ating supilin, hallelujah, ang kailangang mayroong pa tayo. Dahil ito po is a commandment of God. Utos ng ating pinakamahal na Kristo. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Kaya sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating ilaw, ang ating liwanag, ay ang salita na ng ating pinakamahal na Pinoon. Ating basahin po, Book of John, chapter 15, verse 18. From the book of John, chapter 15, verse 18. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. Amen. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 18, kung kayo pinaputan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinaputan bago kayo. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, kung kayo'y kinakuputan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinaputan bago kayo. Ano po yan? Dahil minsan sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, nariyan, hallelujah, ang mga maraming umahadlang, o yan, Marian, mayroong mga nagtutuya. Mayroong minsan nakakaranas po tayo ng konting kahirapan sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal sa Kristo. Ang sabi ng Biblia, bago daw po tayo kinaputan ng salibutan, hallelujah, kinaputan na ang ating pinakamahal Panginoon, hallelujah. Anong ginawa ng ating dakilang Diyos? Patuloy na lamang. Hallelujah. Ano ang pangako ng ating pinakamahal Panginoon? Ay patuloy, hallelujah, para sa kanyang mga anak.
Ang sabi ng Biblia, ang sanlibutan ay talagang nariyan, kapuputan po tayo ng sanlibutan. Dahil nga po, pag hindi na po tayo sumunod sa nais ng mundo, definitely, tayo po kapuputan po niyan. Bakit po? Ano ang sabi kanina ng ating nabasa? The God of this world is Satan. So kung hindi na po tayo sasaayon sa takbo ng pumuhay ng sanlibutan, of course, kapuputan ka na niya. Apa nang niya nangyari? Kung kaibigan mo dati, halil pag umulay ka na dahil bago na yung lakad, marami na po tayong marinig na hindi maganda. Pero dahil ito po ay ating ginagawa. Hallelujah. Binabaliwala po natin ang kailang mga sinasabi dahil ang ating pag-asa ay ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y nakatuon, hallelujah, sa pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mayroong problema, given po yan. Kung mayroong hallelujah mga kaputan, given po yan. Dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Pero in the end, pag tayo po'y patuloy na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo po lahat ay magiging overcomer, hallelujah, sa lahat ng gawa, panunukso, kaputan ng sanlibutan. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ating basahin po, unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3. Amen. From the book of 1 Peter chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Amen. Amen. Abundant mercy, hallelujah, and a lively hope. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Abundant mercy and a lively hope. Yun po tayo. Hallelujah. Dahil sa bihat habag ng ating pinakamahal na Pinoon. Dahil kung tayo po, hallelujah, ay minsan tayo po'y nagkulang, tayo po'y nalulugmok, tayo po'y nagkakasala, tayo po'y nakakalimot sa ating dakilang Diyos. Kung walang abundant mercy ng ating pinakamahal Pinoon, that time, na tayo po'y nagkakasala at agad-agad po tayo natulan ng ating dakilang Diyos. Wala po tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pero maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil sa kanyang abundant mercy, ay yung sabi nga po, masaganang habag, hallelujah, nagkaroon po tayo ng buhay na pag-asa. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ang ating buhay, ups and down. Pero dahil sa biya't habag ng ating dakilang Diyos, abundant mercy ng ating pinakamahal Pinoon, lagi mayroon po tayo pag-asa sa ating pinakamahal Pinoon. Ano ang ating gagawin? Tulad ng turo lagi ng ating Bible Pastor, hallelujah, lagi humingi ng habag, tawad sa ating dakilang Diyos. Ating pong ilagay sa ating kasipan, ating pong mindset ito, na without God, we are nothing. We cannot save ourselves. Hallelujah. Hindi po tayo maliligtas sa ating mabuting gawa. Bagkus lahat po ito dahil sa biya't habag ng ating pinakamahal na Pinoon. Kaya sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, kailangan po natin lagi ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Paano po tayo mag-encourage, hallelujah, na tayo po'y manatili sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos? How could we encourage ourselves to maintain the faith in God? Pag wala, hindi po natin, hallelujah, pinamumuhay, hindi po natin pinapractice ang salita ng ating dakilang Diyos. Ano ang kalaban ng panampalataya? Hallelujah. Kakulangan sa salita ng ating dakilang Diyos. Paano ka sumampalataya sa ating dakilang Diyos kung hindi mo alam ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon? Paano ka sasampalataya sa ating dakilang Diyos kung hindi mo alam, hallelujah, ang kakayanan ng ating pinakamahal na Pinoon na kanyang magagawa sa iyo? Kaya, hallelujah, it is vital na sabihin po natin. Napakahalaga na alam po natin, hallelujah, ang magagawa sa atin ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Ating po ulitin. Ang kaaway, hallelujah, ng kakulangan ng panampalataya o ang kaaway ng panampalataya ay kakulangan sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. For faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Amen. Praise the Lord.
Ating basahin po, mga awit, 34:18. Book of Psalms, chapter 34, verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and save such as be of a contrite spirit. Amen. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 34, versikulo 18. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Amen. Amen. Hallelujah. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Hallelujah. Ibig sabihin, pag nariyan po tayo sa problema, nariyan po tayo ayun nga po, broken heart, nakasulat po rito. Malapit daw po ang ating pinakamahal na Pinoon. Kaya nga lamang, tulad ng ating binanggit kanina, hindi po ito alam ng anak ng ating dakilang Diyos. Kaya minsan, ano ang ating ginagawa? Hallelujah. Own ways, lakad, lutasin ang problema sa sariling kaparaanan ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, ang ating dakilang Diyos pala, hallelujah, the Lord is nigh unto them that are a broken heart. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Malapit pala ang ating dakilang Diyos, hallelujah, doon sa kanila na mayroong bagbag na puso at niniligtas ang mga nagsisising diwa. Hallelujah. Kaya sa ating paglingkod sa ating pinakamahal na Pinoon, Matthew 4:4, a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Mahalaga, hallelujah, na ating alam ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Mahalaga, hallelujah, na ating ipinamumuhay. We have to adapt, we have to claim lahat ng pangako ng ating pinakamahal sa Kristo. Dahil ulitin po natin, pag wala po tayong life application sa salita ng ating dakilang Diyos, hanggang cheer lang po tayo, hanggang palakpak po tayo, hallelujah, walang life application, hindi po natin ma-avail ang pangako ng ating pinakamahal na Pinoon. Ang lahat ng pangako ng ating dakilang Diyos ay para sa atin lahat. Kaya nga lamang po, hallelujah, depende po natin kung paano po natin sinusunod ang salita ng ating pinamahal na Kristo. Last verse po tayo. Ating basahin po dito po sa Deuteronomy, Joshua chapter 1 verse 9. From the book of Joshua, chapter 1, verse 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Sa Aklat ng Hosea, Kapitulo 1, versikulo 9, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni malupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man pumaroon. Amen. Amen. Hallelujah. Sino po nagsabi nito? Hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Ang hari ng mga hari ang nagsasabi. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ano ang sabi? Be strong and of good courage. Be not afraid. Sino ang sabi muli? Ang ating pinakamahal na Pinoon. Pangako ng ating dakilang Diyos, napakaraming pangako. Hallelujah. Kaya nga lamang, ating nga po, tulad na ating binanggit kanina, passing word lamang. Ating lang nalaman, then, hindi po natin, hallelujah, hindi po natin kiniklaim, hindi po natin ina-avail ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Be not dismayed, for the Lord thy God is with thee, hallelujah, whithersoever thou goest. Hallelujah. Napakagandang pangako ng ating pinakamahal na Pinoon. Be not afraid. Be not discouraged, for I am with thee. Hallelujah. Ang ating tulong ay nagmumula sa ating pinakamahal na Kristo. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Pinoon. Kaya ano man gagawin ng sanlibutan, hallelujah, ating unawain. God had saved us. Ating palapakan ang ating dakilang Diyos. Wala na makagaw nito, hallelujah. Nakasulat sa banal na kasulatan, anong kahirapan
Anong problema, anong karamdaman, anong principalities ang nais umagaw nito. Ang sabi ng Biblia, Roma, hallelujah, wala lang makaagaw nito. Niyang karamdaman, hindi na makaagaw. Niyang, hallelujah, future, hindi makaagaw. Maliban na lamang pag tayo po'y bumalik sa buhay makasalanan. Ibig sabihin, nasa atin na po ang choice. Pero atin pong unawain. Hallelujah. Si Satanas ay gagawa ng gagawa, pipilitin ka ng pipilitin upang ikaw ay makasala. Anong gagamitin? Temptation. Hallelujah. Unawain po natin, temptation is not a sin. Trials is not a sin. Hallelujah. Maliban na lamang pag ikaw ay bumigay doon sa ginagawa ng kaaway ng ating pinakamahal na Pinoon. Pero ang sabi ng Biblia, hallelujah, ang ating lakas, be not afraid. Hallelujah. Be not discouraged. Be not afraid, sabi ng Banal. Hallelujah. Sino nagsabi? Ang ating pinakamahal na Pinoon na in-overcome na po. Hallelujah. Ang gawaing sanlibutan. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Father of all mercies, God of all comfort. Ano po yan? Ang ating pinakamahal na Pinoon. Ito po ang mana ng anak ng ating pinakamahal na Pinoon. Ang bawat isa atin, hallelujah, hallelujah, ay para sa atin lahat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ating awitan po ang ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Maraming salamat. Thank you so much, O God. Praise the Lord, praise the Lord. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Amen. Hallelujah. Ating po nawain ang awiting ito. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at yakin. Amen. Thank you, Lord God. Thank you so much, Jesus. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhangin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Thank you, Lord God. Praise the Lord. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Yes, hallelujah. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan
Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, walang alinlangan. Tayo po lahat, hallelujah, ay nakaranas ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa bawat isa atin. Hallelujah. Pinagaling ang ating mga karamdaman, binago ating mga buhay. Hallelujah. Tinutugon ng ating dakilang Diyos ang iyong panalangin. Narito po tayo sa gawain ngayon. Hallelujah. Hindi ko ang ating punawain. Sabi ng Biblia, dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamahal na Panginoon, ang siyang nagdala sa atin. Hallelujah. Bakit? Dahil nais ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo po lahat ay makatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tunay, hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos sa bawat isa atin. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Wala po tayong gagawin kundi patuloy na lamang sumunod, hallelujah, magpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Pag tayo po'y nahirapan na sumunod sa kaluban ng ating dakilang Diyos, tayo pa rin po ang hingi, hallelujah, sa ating dakilang Diyos pa rin po tayong hingi upang tayo po'y tulungan makasunod sa pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Patuloy po natin katukin ang puso ng ating pinakamahal na Panginoon na hallelujah, na kailangan po natin lagi ang ating dakilang Diyos. For without God, we are nothing. Without God, we are nothing. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat aming dakilang Diyos. Hallelujah. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon, aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat sa iyong mga silita, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga pangako, pag-ibig sa bawat isa amin. Maraming salamat dakilang Diyos sa tunay na pastor, yung hinirang ginamit upang aming lubos mo nawaan yung banal na kalooban. Maraming salamat sa mahabang buhat kalakasan, kalusugan ng aming beloved pastor, this Dalmi and prophet of God, sa kalang mga beloved children na patuloy yung ginagamit sa banal na gawain. Maraming salamat sa mga tapat mangaral mga gawa sa banal na gawain, sa mga kapatiran na patuloy po ng hallelujah, matapat sa pagsunod, sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Maraming salamat sa patuloy pagliligtas. Maraming salamat sa patuloy pagpurpay ng palainin po ng Iglesia sa dako narito. Mahal na Panginoon, narito po kami sama-sama patuloy na nililikluhod. Buong puso na papakumba sa banal na harapan. Muli, mahal na Panginoon, sama-sama po namin pinapaabot sa iyo. Ayaw po namin ng buhay makasalan ng dakilang Diyos. Tulungan niyo yung mga anak sa daong narito. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon. Saan po kami nagkulang sa iyong pagpakamali, sa iyong panglupay-pay, minsan sa palibuhab, haliling pagbalingo, wala bahala sa iyong banal na kalooban. Dakilang Diyos, patawarin niyo ang bawat isa amin. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, maging karapat dapat, maging handa sa iyong pagbabalik. Bigyan niyo ko yung puso mo pagmahal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Maging masipag sa ibang kalooban, dakilang Diyos. At patuloy niyo pang hawakan ng bawat isa amin, O God. Ito po yung samot dalangin. Sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ilians po natin mga sarili. Hallelujah. Isipin po natin. Kamay po natin, Lord Pastor, ang siya po naglilian sa bawat is atin. Hallelujah. Hallelujah. Isa po sa mana ng anak ng ating dakilang Diyos, ang kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating pong sawayin lahat ng uri nagawa ng kaaway. Opo, mahal na Panginoon. Narito po kami dakilang Diyos sa iyong mga pangailangan sa iyo. Mahal na Panginoon, walang may mga gawa sa ganang amin. Kaya patuloy kami paghahabagan sa paunang palangin po ng aming beloved pastor, will disadalmin na yung prophet, O God. Sa makapanayang pangalan niyo po, dakilang Diyos, aming gagamitin with all authority. Sa makapanayang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat na uri ng gawa ng kaway. Di mo yung karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, rayuma, lahat ng karamdaman. Demons cast out in Jesus' name. Pagka-paralyze cast out in Jesus' name. Mga problema, kahirapan, panglupay-pay, panalamig. Demons cast out in Jesus' name. Demons of carnality, friend life, in glory, kahirapan. Demons cast out in Jesus' name. All vices be gone. All problems over right now. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos.
Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon at atin pong inangkin, hallelujah, ang mga katugunan ng panalangin. Hallelujah, sa unang dalangin po natin, Brother Pastor, we claim victory sa makapanang pala ng ating dakilang Diyos. At bilang papasalamat, patuloy po natin papurihan ang ating pinakamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy po natin. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. At habang naghahanda po, ang ilan sa ating beloved sister, adult choir member para sa special love offering. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Garfani. At ang minamahal, bago tayo lumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha minamahal ang special offering. Ito po minamahal ay ating pong ginagawa upang matuloy natin ang minamahal ang mga proyekto na dapat matapos dito sa Bahay-Sambahan ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya po minamahal, sa inyo pong ibigay, itaas po ninyo. Ito po ay panalangin ating beloved Brother Juvin Paraiso. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder. Manalangin tayo mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamahal na Jesus. Narito ang buhat sa amin, O Diyos. Ngunit bago ang lahat, mahal na kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Jesus. Sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa buhat sa amin, mahal na Jesus. Dakilang Diyos, minsan pa. Narito kayo mahal na sa bahagi, mahal na namin special love offering, dakilang Diyos. Mahal na Jesus, iyong basbasan. Ibalik na makalibong beses, siksigliglig, umaapaw, mahal na sa iyong mga tatapat na mga anak, mahal na sa mga kakaloob, dakilang Diyos. Amin din po dinadalangin, mahal na sa mga kapatid, mahal na Jesus na gustong makibahagi. Ngunit sa kawalan, O Diyos, pagpalain mo rin po sila, mahal na upang sa mga susunod na gawain, mahal na sila rin po yung makabahagi, mahal na Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Pagpalain ka ng Diyos, iibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, iibigin ka rin niya, magbigay at bigyan ng maraming biyaya. Siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, iibigin ka rin niya, magbigay at bigyan ng maraming biyaya. Siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. At amin mahal, tayo darako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain po mahal sa Pastoral House ng Alas Asin, Marivelist Outreach, ay 3 bisis po minamahal ang gawain ito sa loob ng isang linggo. Araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Miyerkules, ito po ang ating midweek service. Nagsimula po ng 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon.
At sa araw naman ng Biyernes, minamahal, ito po ating overnight prayer. Nagsimula po minamahal ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng Sabado ng umaga. Minamahal, at araw naman ng Linggo, itong ating general worship, minamahal. Tayo po nagsimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito pong minamahal ay sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din itong minamahal na mapapakinggan. Ito po ay alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa atin namang television program na mapapanood, mamaya po minamahal yan, araw lamang po ng Sabado. Ito po ay mapanood ng magsimula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Ito po ay sa PTV4 or Channel 4. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, alas 10 outreach minamahal, dito po sa GMCIM, alas 10 minamahal. Ito po ay araw-araw din minamahal, Lunes ito hanggang Sabado, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At sa atin po mga Finest Generation Choir, mayroong kayong practice mamayang hapon at kayo nakakalamin mahal kung anong oras kayo magsimula. Praise the Lord. Mayroong din po tayong lihans pagkatapos natin gawain, at sa atin pong hayo follow-up group, mamaya ang minamahal ay alauna media tayo magharap-usap dito minamahal para mag-usap tayo kung saan tayo magsimula, saan tayo pupunta. Praise the Lord. At hanggang dito lamang po minamahal ang gawain sa araw na ito. Tayo po tumayo lahat para sa ating pagtatapos. Ito po'y panalangin ng beloved Brother Doming Jimenez. Ako na rin pong minamahal ang manalangin. Tayo tumayo lahat minamahal. Mapagpala namin Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, malapin ni Jesus, malapin noon, sa mga sandaling ito, malapin noon, kami pinagpasalamat, malapin noon, sa tagumpay ng banal gawain sa araw na ito, malapin noon, maraming salamat, malapin noon, sa paggabay patnubay mo, mga minahal sa iyong gawain mula sa mga awitan ng joyful songs, solemn songs, sa buhay ng mga patutuo ng aming mga kapatiran na malapin noon, at sa mga nagbigay sa iyong gawain, malapin noon, maraming salamat, malapin noon, mula sa mga awitan ng Children's Choir, Youth Choir, Adult Choir, malapin noon, sa aming mga beloved Finest Generation Choir, malapin noon, at higit sa lahat, malapin noon, sa iyong mga salita ng kaligtasan na aming po napakinggan sa gabi ito, na naging karagdagan tumalapin noon sa aming panampalataya, at naging pagkain ng aming mga kaluluwa, malapin noon, at sa aming pong pauwi sa aming kanyang tahanan, malapin noon, paratingin mo po kami ng malulhati, ilayo mo po kami sa anumang mga disasya at kapamakan, pagpalain mo kami lahat, malapin noon, ito pong aming samot, panalangin sa matamis at mga kapangyang pangalan Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magkamayan po lahat, minamahal.